Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 2871. Pagkarinig nito, si Wan Xiang ay hindi nag-atubiling at magpapasa. Oo, kagandahan. Pagkatapos lamang ng 2 hakbang, ang mga tauhan ay dali-daling pinahinto ang Wan Xiang at sabik na sabik, hindi ka makakapasok sa likod. May isang lugar ng paliligo, maraming mga panauhin. Swish! Sa sandaling ito, ang magandang mukha ni Wan Xiang ay namula bigla, at ang kanyang puso ay labis na nahiya. Ang mahalimuyak na samyo sa oras na ito ay nauunawaan din na ang lugar na ito ay isang lugar na naliligo. Biglang, 5 paghahambing ng kahihiyan at galit. Si Daryl at ang kontrabida ay masyadong kasuklam-suklam, alam na hindi sila maaaring tumakas, kaya't sadya silang nagtago sa ganoong lugar. Akala ko, mahigpit na kinagat ni Wan Xiang ang kanyang mga labi, at nais nang direktang pumasok, ngunit lumaban pa rin siya. Mahalaga na makaganti sa hinaharap. Ngayon, paano mo makikilala ang mga tao? Masama. Ang Wan Xiang ay nag-iisip ng higit pa at mas galit, ang kanyang pulang labi ay kumali, at ang kanyang malamig na tinig ay kumalat sa buong club. Sa palagay mo ay okay na magtago dito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka maaaring tumakas, mayroon kang kakayahan upang itago sa buong buhay. Panipi. Ang tinig ay malulutong at kaaya-aya, ngunit mayroong isang malamig na pagpatay na aura. Matapos bumagsak ang boses, si Wan Xiang ay lumingon at lumabas ng silid. Pahingahan, binabantayan ang gate ng clubhouse. Iniisip ito ni Huan Xiang, at hinarang ang pintuan ng mag-isa, hindi naniniwala na hindi makalabas si Daryl. Sa sandaling ito, sa loob ng club, si Daryl, na nagtatago sa lugar ng paliligo sa likuran, ay narinig ang malamig na boses ng Wan Xiang, at hindi mapigil ang mapangiti ng mapait, nais na umiyak ng walang luha. Ang magic incense na ito ay masyadong paulit-ulit, kinakailangan upang maunawaan ang sarili. Hindi ka basta nakaupo at naghihintay ng ganito. Nabalisa sa ulo si Daryl, nag-iisip ng paraan para harapin ito. Mabilis, hanapin ang bata. Oo, alamin. Nagdala pa ng gulo sa aming club. Halos kamatayan na. Sa sandaling ito, maraming tinig ng mga tauhan ang nagmula sa daanan. Sumugod si Daryl sa clubhouse, at si Li Chao sa silid ay malubhang nasugatan ng babaeng kaakit-akit. Matapos malaman ng manager, inis siya at agad na nagpadala ng isang tao upang hanapin si Daryl. Nang makita ang mga tauhan ng kawani na naghanap, lihim na kumunat ang noo ni Daryl. Ang Wan Xiang ay hindi pa natitinag, at nagsanhi ng iba pang mga kaguluhan. Sa pag-iisip tungkol dito, nakita ni Daryl ang isang VIP channel sa likuran niya. Wala siyang oras upang pag-isipan ito ngayon, at siya ay diretsyong sumugod. Naisip ito ni Daryl. Ang high-end clubhouse na ito ay dapat may pintuan sa likuran. Pagdating ng oras, siya ay dumulas mula sa likurang pintuan at matanggal ang mahika na insenso. Tungkol naman sa mga tauhan sa clubhouse, walang anuman mag-alala tungkol sa ito ay lamang na ang clubhouse na ito ay masyadong malaki, may mga kahon at silid kahit saan, at ang ilang mga hakbang ay isang tinidor sa kalsada. Nararamdaman lamang ni Daryl na pumasok siya sa isang maze, at siya ay nalilito sa isang kisap mata. Walang kamalayan, dumating si Daryl sa babaeng VIP area. Tumawag ka. Sa sandaling ito, si Daryl ay sumugod sa isang silid, at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang walang humabol sa kanyang likuran. Baliw, sa wakas ay natanggal ang tauhan. Damn it! Sa susunod na segundo, lumingon si Daryl at tumingin sa paligid ng silid, at natigilan siya. Nakita ko na ang paglalagay ng silid na ito ay napakainit at matikas. Ang hangin ay puno ng samyo, at halatang isang silid para magpahinga ang mga kababaihan. Nung natigilan lang si Daryl, pumasok ang isang babaeng VIP pagkaligo lang. Isang tuwalya na paliguan lamang ang tumakip sa kanyang katawan. Kailangan kong sabihin na ang mga babaeng dumarating sa ganitong uri ng club upang ubusin ay napakaganda. Ang nasa harap ko ay may magagandang tampok at magagandang kurba. Sa oras na ito, malinaw na tingnan ni Daryl ang kanyang figure. Pupunta ako. Sa sandaling ito, nagkamali ako at pumasok sa babaeng panauhing lugar. Nang natigilan lang si Daryl, bobo rin ang babae, at ilang segundo ang lumipas, napasigaw siya. Kabanata 2872. Ikaw na gangster.
Nahihiya at galit ang babae, tinuro si Daryl at sumisigaw, halika rito, hulihin mo ang gangster. Napahiya si Daryl na hindi siya makatawa o umiyak pa umanhin, hindi ako. Sadyang pumapasok, huwag kang tumawag. Habang nagpapaliwanag siya, nagmadali si Daryl. Haha, nang makalabas siya sa labas, dali-daling umalis si Daryl sa babaeng lugar. Nang panauhin, iyon ay, sa sandaling ito, nakita niya ang isang dosenang mga security guard na naghahanap dito. Nakita ni Daryl na ang mga security guard na ito ay lahat ay nakasuot ng itim na demanda at lahat sila ay nagsasaka at ang kanilang lakas ay nasa kontrol ni Wu Sheng. Malinaw na nag-ingay si Daryl dito at naakit ang mga panloob na bodyguard. Dito, ito ay ang bata na ito. Mangagaw siya. Sa sandaling ito, nakikita Daryl, 12 ng mga security guards. Pagkatapos ng isa pang at direktang napapalibutan kanya. Nang siya ay dumating, isang pinuno ay tumingin kay Daryl pataas at pababa. Ang bata ay sobrang tapang. Pumunta siya sa aming club upang guluhin at maglakas loob na pasukin ang babaeng lugar ng panauhin. Ang taong ito ay tinawag na Cheng Dong, ang kapitan ng panloob na pangkat ng seguridad dito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Huminga ng malalim si Daryl at matiyagang sinabi, mabagal na espesyal na code para sa akin. Malamig na sinabi ni Cheng Dong. Walang pag-aalinlangan ang babaeng nagtatanim sa gate, naaakit ka, alam mo bang? Sinaktan niya si Brother Chow, alam mong si Brother Chow ay sino? Magmadali ka sa amin at humingi ng tawad kay Brother Chow. Panipi, kahit na si Li Chow ay isang kalokohan lamang, siya ay isang panauhin dito. At ngayon lang dahil sa mahika na insenso na akit ng batang ito, siya ay malubhang nasugatan. Ang bagay na ito ay dapat naayos. Binyuli ni Cheng Dong ang malambot at kinatakutan ng matitigas, at ang halimuyak na humahadlang sa gate ay hindi naglakas loob na pukawin siya, ngunit ang batang lalaki sa harapan niya, bihis na ordinaryong, tiyak na walang background at hindi niya kailangang tumingin, ito talaga. Pasensya ka na, si Daryl ay tinatimad na magsalita ng kalokohan, at umiling, hindi ko ipinaglaban ng tao, bakit ako pupunta upang humingi ng tawad, at mabilis na sabihin sa akin kung nasaan ang pintuan sa likuran dito. Once siyang nakaharang sa gate, paano siya makakapunta doon sa lobby? Hindi ba? Ito pamumuhunan sa sarili sa net. Ano? Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Cheng Dong, at bigla siyang nagalit, ano ang iyong anak? Maglakas loob ka na kausapin ako ng ganito, sa palagay. Kung may utang ka sa iyo. Nahulog ang boses, at sumigaw si Cheng Dong, at siya sasaktan na sana si Daryl ng isang suntok. Bobo. Nang makita ang suntok ni Cheng Dong, ninisya ni Daryl. Bagaman si Daryl ay malubhang nasugatan at hindi makakalaban sa Wanxiang. Ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang lakas ni Cheng Dong. Sa sumunod na segundo, si Daryl ay bumaril na parang kidlat at biglang sinukbit ang pulso ni Cheng Dong. Mabait na bata, maglakas loob na lumaban. Galit na sigaw ni Cheng Dong, sinusubukang tanggalin ang kamay ni Daryl. Ngunit nagulat siya nang makita na ang kamay nito ay tila nahawak ng mga bakal na sipit, at hindi niya ito maalis, lahat. Ang taong ito ay tila ordinaryong, ngunit siya rin ay isang tagapag-alaga. At ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Ano? Sa sandaling ito, galit na galit din ang iba pang mga security guard sa paligid. Mabuting bata, maglakas loob na gumawa ng isang bagay sa aming kapitan. Pagod na akong mabuhay. Sa galit na sigaw, mabilis na nagtipon-tipon ang mga security guard na ito. At sinimulang gawin ito. Gayunpaman, hindi man lang sila tiningnan ni Daryl, itinulak niya palayo kay Cheng Dong at malamig na sinabi, hindi ako magsasalita ng kalokohan sa iyo, at mabilis na sabihin sa akin kung nasaan ang pintuan sa likuran. Natigilan si Cheng Dong pabalik ng ilang hakbang, at nagalit agad. Oo, siya. Ang kapitan, na kinamumuhian ni Daryl sa harap ng maraming mga sakop, paano niya ito matitiis? Sa galit, sumigaw si Cheng Dong, ano pa ang ginagawa mo? Sabay tayo at bugbugin siya. Kabanata 2873 ay nahulog at ang paligid na seguridad ay sumugod. Ang gulo. Nang makita ang sitwasyong ito, lihim na umiling si Daryl at handa na siyang salubungin siya. Itigil mo na, tigilan mo na ang lahat. Sa kritikal na sandaling ito, mayroong isang malambot na inumin na hindi kalayuan, at pagkatapos, isang payat na figure na napapaligiran ng maraming mga kawani, mabilis na lumakad. Nang makita ang payat na figure, lahat ng tao sa Cheng Dong ay natigilan. Ay siya,
Kasabay nito, natigilan din si Daryl, gulat na napatingin sa babaeng nasa harapan niya. Si Ye Hongxiang ang may kapalaran sa Huangtian Trading House sa Heishui Town. Dati, hindi ba ang babaeng ito ang manager ng Huangtian Trading Company? Bakit ka napunta sa mainland? Sa sandaling ito, lihim na nakasimangot si Daryl, labis na naguluhan sa kanyang puso. Sa parehong oras, nakita din ni Ye Hongxiang si Daryl, at bigla siyang nanginig, labis na nagulat. Cheng Dong, ano ang ginagawa mo? Nasa negosyo tayo, paano natin ito? Basta-basta gawin. Sa susunod na segundo, sumigaw si Ye Hongxiang kay Cheng Dong Zhao, Mr. Ye. Cheng Dong huminga ng malalim at nakatutok sa Daryl at yell, ito ay ito. Bastard na naaakit isang babaeng maglilinang at malubhang na sugatan Li Chao Kid na. Ito sinira sa babaeng guest na lugar lamang ngayon. Sa pagtingin sa ang kanyang damit, siya ay napakahirap, naglakas loob. Siyang tumakbo sa aming club upang gumawa ng gulo, halos mamatay na ito. Panipi, nang sinabi niya ito, sinama ni Cheng Dong si Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng tigas. Manahimik ka nga, sigaw ni Ye Hongxiang, saka lumakad ng mabilis, sinampal ang mukha ni Cheng Dong ng sampal. Sampal. Sa sampal na ito, halos maubos ni Ye Hongxiang ang lahat ng kanyang lakas. Tinakpin ni Cheng Dong ang kanyang mukha ay namamagang mataas. Mr. Ye, sigaw ni Cheng Dong, at ang buong tao ay natigilan, labis na naguguluhan, bakit mo ako hinahampas? Ang batang ito ay narito upang gumawa ng gulo, hindi ba dapat siya turuan? Paano siya magiging kwalipikado? Ang aming club. Panipi, nagsasalita ka pa ba ng sobra? Panipi, malamig ang mukha ni Ye Hongxiang, at tinuro niya si Daryl at sinabi, hindi maganda. Sinasabi ko sa iyo, ang Ginoo na ito ay nasa Heishui Town dati, at maaari siyang maglabas ng higit pa ng 100 ng mga emperador ng martial ng sabay-sabay. Ang panloob na okomiya ng kaharian ay nakatago, alam mo ba ang panloob na okomiya ng kaharian ng Wawang? Ang pagbebenta ng isa ay sapat na para magtrabaho ka rito ng higit sa 10 taon. Panipi, ano? Sa sandaling ito, naisip ng lahat na naruroon na mali ang narinig nila, at tumingin sila ng blanko kay Daryl, hindi makapagsalita. Ang batang ito ay nakadamit tulad ng isang basura, ngunit maaari ba niyang kumuha ng 100 ng panloob na alkemiya ng Martial Emperor Realm ng sabay-sabay? Ito ba ay dalubhasa sa mga ilog at lawa? Oo, humihingi ako ng paumanhin. Reaksyon ni Cheng Dong, lumalaban sa pagkabigla, at humingi ng tawad kay Daryl. Ngumiti ng mahina si Daryl. Sa eksena ngayon pa lang, sobra na ang nakikita niya at wala na itong pakialam dito. Kaya lang hindi inaasahan ni Daryl na makikilala niya si Ye Hongxiang dito. Anong ginagawa mo sa sobrang pagkataranta? Bilasan mo. Sumimangot si Ye Hongxiang at galit na sabi. Oo, Pangulo Ye. Nagmamadaling tumugon si Cheng Dong, at pagkatapos ay umalis kasama ang maraming mga security guard. Mr. Darby, tinukoy talaga tayo upang magkita muli. Pagkaalis ng lahat, nakangiting sabi ni Ye Hongxiang, lahat ng uri ng estilo, napakakaakit-akit. Ilang buwan na ang nakalilipas, si Daryl ay nakabalik lamang mula sa ligaw at taksil na teritoryo. Sa oras na iyon, nagpunta siya sa Huangtian Trading sa Heishui Town kasama si Hua Ling, at nagkataong nakilala ang pinagkakautangan ni Hua Ling. Sa oras na iyon, si Hua Ling ay walang magawa kapag siya ay pinilit ilabas ang panloob na alchemy sa kanyang katawan at tulungan siyang mabayaran ang utang. Si Ye Hongxiang, na siyang manager ng trading house sa oras na iyon, ay naruroon sa oras na iyon at labis na humanga kay Daryl. Gayunpaman, sa oras na iyon, ginamit ni Daryl ang maling pangalan na Darren Derby, kaya tinawag ni Ye Hongxiang si Darren Ye. Sa sandaling ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Daryl at tumango kay Ye Hongxiang, talagang may kapalaran, ngunit hindi ko inaasahan na si Miss Ye ay nakatago din sa lihim. Siya ang tagapamahala ng trading house na ilang buwan na ang nakakalipas, at siya na ako ang boss ng isang club. Heishui Town kasama si Hua Ling, at nagkataong nakilala ang pinagkakautangan ni Hua Ling. Sa oras na iyon, si Hua Ling ay walang magawa kapag siya ay pinilit ilabas ang panloob na alchemy sa kanyang katawan at tulungan siyang mabayaran ang utang. Si Ye Hongxiang, na siyang manager ng trading house sa oras na iyon, ay naruroon sa oras na iyon at labis na humanga kay Daryl. Gayunpaman, sa oras na iyon, ginamit ni Daryl ang maling pangalan na Darren Derby, kaya tinawag ni Ye Hongxiang si Darren Ye.
Sa sandaling ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Daryl at tumango kay Ye. Hongxiang, talagang may kapalaran, ngunit hindi ko inaasahan na si Miss Ye ay nakatago din sa lihim. Siya ang tagapamahala ng trading house na ilang buwan na ang nakakalipas at siya na ako ang boss ng isang club. Panipi, Kabanata 2874. Si Daryl ay labis na na-acclaim. Narinig ang papuri ni Daryl, mahinang ngumiti si Ye Hongxiang, at pagkatapos ay nagtataka na nagtanong, Daryl, mayroong pagbara sa labas ng clubhouse. Isang napakagandang magsasaka, may kinalaman ba sa iyo ang bagay na ito? Panipi, si Ye Hongxiang ay orihinal na nagpapahinga sa opisina. Narinig ang ingay sa labas, lumabas siya upang tumingin. Ngayon lang, nagpadala siya ng isang tao upang magtanong tungkol sa Wanxiang, ngunit ang Wanxiang ay may isang mapagmataas na ugali na hindi pinapansin ito. Sa kasong ito, tinanong ni Ye Hongxiang si Daryl. Napakamot sa ulo si Daryl, napahiya, ang lalaking iyon ay dumating para sa akin. Humihingi ako ng pasensya, nagdulot siya ng gulo sa iyong club. Nakatago na utang sa pag-ibig. Inilibot ni Ye Hongxiang ang kanyang mga mata at ngumiti, biro, hindi ko ito nakikita, si Daryl ay medyo romantiko. Sa mga mata ni Ye Hongxiang, isang lalaki ay hinarangan ng isang babae sa pintuan ng club, dapat para sa pag-ibig. Hindi. Namula ang mukha ni Daryl, at mabilis niyang ipinaliwanag, may isa pangdahilan para dito, at mahirap sabihin sa isang salita. Nga pala, maaari mo ba akong tulungan na makalabas dito? Hanggat ako humayo ka, hindi siya gagugulo dito. Panipi, kaya, umungol si Ye Hongxiang at nagtanong, sino ang babaeng ito? Sinasabing ang lakas ay napakataas. Ito, hindi mo pa rin know it. Daryl said in a roomy tone. Ang Nine Heaven Saint ay may isang napaka-espesyal na katayuan, kaya't hindi siya maaaring magsabi ng ano pa man. Daryl, bigla namang hindi nasaktan si Ye Hongxiang, bagaman 2 beses pa lamang tayo nagkita, hindi tayo masyadong pamilyar, ngunit ngayon lang kita tinulungan sa labas ng pagkubkob at tinatrato kita bilang isang kaibigan, ngunit maingat ka talaga sa akin sa lahat ng posibleng paraan. Panipi, ayokong sabihin sa akin ang totoo, gusto mo lang na ilabas kita ng ligtas. Sa palagay mo nararapat ba? Napahiya si Daryl nang marinig niya ito. Sa susunod na segundo, mapait na ngumiti si Daryl, kaya, dahil sinabi mo iyan, sasabihin ko sa iyo na ang humahadlang sa pasukan ng iyong club ay ang Nine Heaven Saint. Pagkatapos, sinabi niya ang mga detalye ng Nine Heaven Saint. Lumabas. Siyam na langit na santo. Nanginginig ang pinong katawan ni Ye Hongxiang, at natigilan ang buong tao. Hindi nakakagulat na ang ugali ay napaka-espesyal, ang lakas ay napakalakas. Lumalabas na hindi kabilang sa mainland. Sa pag-iisip tungkol dito, nilabanan ni Ye Hongxiang ang pagkabigla at tumingin kay Daryl, maaaring habulin ng Nine Heaven Saints, si Daryl ay hindi isang ordinaryong tao. Ito, napakamot ang ulo ni Daryl, nagatubili, at ngumiti ng mapait. Totoo na, ako ang Elysium Sect Master na si Daryl Darby. Ang Darren Derby na sinabi ko sa iyo. Noon ay isang kunwari lang. Sinabi niya ito, mukhang kalmado si Daryl. Tama si Ye Hongxiang. Ang iba pang partido ay binabati ang kanyang sarili bilang isang kaibigan, at siya ay umaasa sa kanya upang makalabas dito. Sa sandaling ito, ang mesla na katawan ni Ye Hongxiang ay nagulat. Nakatingin kay Daryl ng walang laman, ang kanyang mesla na mukha ay puno ng sorpresa. Ikaw. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Ye Hongxiang, at nanginginig ang kanyang tono, ikaw si Daryl Darby. Hindi ako nangangarap, tama. Sectmaster ng marangal na Elysium Gate. Sinabi ito, ang mukha ni Ye Hongxiang ay nagulat, at ang kanyang puso ay nagulat. Tumatakbo na ang oras. Maaari mo ba akong ilabas dito? Hindi mapigil ang tanungin ni Daryl. Sa gayon, may isang ruta ng pagtakas sa clubhouse na ito na kung saan ay nakatago. Dadalhin kita doon. Mahinang ngumiti si Ye Hongxiang, masiglang sinabi. At pagkatapos ay humantong sa harap. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit mahinang tuso ang mga mata ni Ye Hongxiang. Kabanata 2875. Hindi napansin ni Daryl kung ano ang mali kay Ye Hongxiang, kaya bilasan mo. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Ye Hongxiang sa harap niya ay hindi lamang ang boss ng club na ito, kundi pati na rin maraming iba pang pagkakakilanlan, at ang pinakamahalagang pagkakakilanlan ay ang matanda ng Cheney Sect. Ang Cheney Sect ay isang sinaunang sekta sa Chanqi Continent na naipasa nang higit sa 2,000 taon.
Nang lumitaw ang sinaunang libingan ng Lubo, ang mga pangunahing sekta ay natipon sa Mount Hua at ang Cheney sect ay dumating din sa oras na iyon. Nang maglaon, nakuha ni Daryl ang lihim na aklat ni Lubo at kinubkob ng iba't ibang mga sekta. Sa wakas, sinagip siya ng pinuno ng sekta ng Cheney na si Ling Xiaoxiao. Sa oras na iyon, matapos ibalik ni Ling Xiaoxiao si Daryl sa Cheney sect, pinahirapan siya at hiniling na kumuha ng isang lihim na libro mula kay Daryl. Bilang resulta, si Daryl ay sinagip ng Song Chen. Simula noon, si Daryl ay wala pang intersection sa Cheney sect. Bilang matanda ng Cheney sect, likas na alam ni Ye Hongxiang ang pagdiriwang nina Daryl at Cheney sect. Sa mga nagdaang taon, si Ye Hongxiang ay inutusan ni Ling Xiaoxiao na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ihalo sa Huangtian Trading bilang isang manager, at pagkatapos ay namuhunan sa club ng mag-isa, hindi upang kumita ng pera, ngunit upang mas mahusay na magtanong tungkol sa mundo. Alam sa oras na ito na ang taong nasa harap niya ay ang tanyag na Daryl, syempre siya ay kaaya-ayang nagulat. Makalipas ang ilang minuto, sinundan ni Daryl si Ye Hongxiang sa isang lingid na daanan at nakikita ang mga salitang Fiddler ay hindi pumasok na nakasulat sa pasukan ng daanan. Tumawag ka. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, mahusay. Ang clubhouse na ito ay talagang may lihim na daanan. Sa pag-iisip ng mahalimuyak na samyu na humahadlang sa pintuan, ngumiti si Daryl. Ang Wanxiang na ito, bilang isang siyam na araw na santo, ay hindi pa nalaman, kaya iginiit niya na pinatay niya si Langson at nais akong patayin. Pupunta ako ng tahimik mamaya, mas mabuti pang manatili ka doon magpakailanman. Humirit. Nang si Daryl ay palihim na nagbubulungan, nakita niya si Ye Hongxiang, na siyang humantong sa daan, lumakad papunta sa isang pader, binuksan ang nakatagong mekanismo, at narinig ang isang pagkabigla, isang nakatagong pintuan ang lumitaw sa dingding, inilalantad ang mga patong ng bato sa loob. Pumunta ako, may misteryo dito. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl at nasasabik, at sinabi kay Ye Hongxiang, si Miss Ye ay talagang matalino. Sa clubhouse, gumawa din siya ng lihim na paraan upang lumabas, hang-on. Ang sitwasyon ay hindi matatag ngayon. Hindi mahalaga kung ito ay ang martial art ng Jiangho, o sa atin sa negosyo, kami ay labis na maingat. Si Ye Hongxiang ay mahinang ngumiti. Kaagad, tiningnan ni Ye Hongxiang si Daryl, maaari kang makalabas mula rito, mangyaring Sectmaster Darby. Ang huling salita ay nahulog, ngumiti si Ye Hongxiang. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumino. Sa mga nagdaang taon, nag-alala ang punong guro tungkol sa pagtakas ni Daryl noon, at kung mahuhuli niya si Derek ngayon, tiyak na magiging masaya ang punong guro. Sa oras na iyon, tiyak na kailangan ang gantimpala. Tumanggo si Daryl, hindi napansin ang pagiging kakaiba ni Ye Hongxiang, at diretso na siyang naglakad. Tumawag ka. Nang makapasok siya sa loob, nakatingin sa paligid na nasa harap niya, hindi mapigilan ni Daryl na sipsipin ang malamig na hangin. Nakita niya ang mga hakbang sa harap niya na umaabot palalim at paikot-ikot at hindi niya alam kung saan. Haantong, ito ay isang clubhouse lamang, paano mo ginawang isang nakatagong lihim na landas? Ang pagkakakilanlan ng Ye Hongxiang na ito ay medyo kainahinala. Matapos pag-isipan ito, hindi mapigilan ni Daryl na lumingon at tinanong, Miss Ye? Please. Pagdating sa pagsasalita, nakita niya si Ye Hongxiang na nakangiti at nakatingin sa kanyang likuran, at kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang jade hand. At hinampis siya ng palad. Ano ang nangyayari? Nagulat si Daryl, at likas na nais na umiwas, ngunit ang sikretong daan ay masyadong makitid, at wala kahit saan upang magtago. Bilang karagdagan, siya ay nasugatan noon at hindi makatiis sa kanyang lakas na reaksyon, kaya't hinampis niya ang likuran ng kanyang ulo ng direkta. Nagbas ang intuitive na utak ni Daryl, at pagkatapos ay dumilim ang kanyang mga mata, at wala siyang alam. Tuldok. Sa kabilang panig, Coral Island. Sa likod ng pangunahing dambana, sa lihim na silid sa bangin, pinisil ng puting kabayo ang ilang nakakalaso na panloob na table task na bumubuo ng isang laso na ulap na tumagal ng isang buong araw at gabi bago mawala. Kabanata 2896. Sa oras na ito, ang White Horse ay nakatayo sa harap ng lihim na silid na may isang mayabang na mukha. Malinaw na nakita ni Baima na sa lihim na silid, ang mga sungay ay kumulot sa sulok. Dahil sa paglanghap ng labis na lason, naging asul ang balat, nakapikit.
ang mga mata, at wala siyang hininga. Sa lupa sa tabi niya, nahulog ang isang gintong palakol. Ito ang pambungad na palakol. Haha! Ipinagmamalaki ni Baima, hindi mapigil ang tumawa hanggang sa langit. Pagkatapos ay naglakad papasok, kinuha ang palakol na nagbubukas ng palakol, at hinangaan ito ng malapitan. Kailangan kong sabihin na ang Kaitian Axe ay karapat-dapat sa isang walang kapantay na sandata ng mahika. Ito ay nabalot ng lason sa isang araw at gabi, at walang bakas ng pagguho, at ito ay ginintoang pa rin. Magandang sandata, haha, mahusay na sandata ng mahika. Mamantong hininga si Baima ng ilang beses, pagkatapos ay itinabi ang bukas. Napalakol, at sumigaw sa labas, halika. Ang boses ay nahulog, at maraming mga alagad ang mabilis na lumakad. Agad na ipagbigay alam sa lahat ng mga alagad na sinasabi na ang Panginoon ng palasyo ng Chester ay naghihiganti. Si Baima ay tumingin kay Zhang Junang. Walang pakialam at sinabi sa mga alagad na ito, maghintay, maghanap ng lugar at ilibing si Zhang Ju. Pagkatapos nito, agad kong tinawag ang lahat at sundan ako pabalik sa mainland. Habang sinasabi ito, tumingin si Baima sa dagat na hindi kalayuan, ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Ang Kaitian Axe ay nakuha, at pagkatapos ay oras na upang makipaglaban para sa heremonya ng mundo. Oo, ang Panginoon. Maraming mga disipulo ang biglang sumang-ayon pagkatapos ay itinaas si Zhang Ju palabas at nakakita ng isang lugar sa malapit upang ilibing ito. Pagkatapos ng kalahating oras, lahat ng mga piling alagad sa pangkalahatang dambana ay nagtipon, at pagkatapos ay sa ilalim ng pamumuno ng puting kabayo, kinuha nila ang malaking bangka at nagtungo sa mainland. Bigla, ang Coral Island, na may kakayahang maging masigla at buhay na buhay, biglang naging desyerto at desyerto. Siya. Hindi nagtagal makalipas si Baima at ang iba pa ay umalis, nakita nila ang isang paggalaw sa punso kung saan inilibing si Zhang Ju. Pagkatapos, si Zhang Ju ay gumapang palabas. Oo, hindi namatay si Zhang Ju, ngunit sa halip ay ginamit ang pagkabansot ng nakasisira na buhay at nakalimutan ng kamatayan sa hindi masisira na banal na kasulatan at nakatakas sa isang sakuna. Nang pigain ng puting kabayo ang lason na panloob na tableta, alam ni Zhang Ju na malalason siya ng buhay kung hindi siya maaaring tumakbo palabas ng hala. Kaya't dali-dali niyang ginamit ang stunt ng pagbasag ng buhay at nakakalimutan ang kamatayan, nagpapanggap na isang peking kamatayan. Sa oras na iyon, inilibing ni Ambrose ng buhay si Megan sa Mount Ma. Gumamit din si Mergen ng break life at kalimutan ang kamatayan bago siya nakatakas sa kamatayan. Tumawag ka. Sa sandaling ito, pagkakita ng tuluyang Coral Island sa harap niya, ang mga mata ni Zhang Ju ay madilim, ang kanyang mukha ay napakapangit, at ang kanyang puso ay mas galit. Puting kabayo. Sa sumunod na segundo, kinuyam ni Zhang Ju ang kanyang mga kamao at sumigaw. Sa langit, kapag nabawi ko ang aking mga kasanayan, ikaw ay mapigilan at maging abo. Bilang isang figure na sumikat sa libu-libong taon, siya ay sinabuat pa ng isang kontrabida tulad ng puting kabayo. Ang palakol na Kaitian ay dinukot din na kaiyahiya, at si Zhang Ju ay isang kinakailangang natanggap na personalidad. Paano niya ito matitiis? Gayunpaman, ang pinakatanyag na bagay ngayon ay upang mapanumbalik ang kasanayan. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi nagatubiling si Zhang Ju, huminga ng malalim, at nagsimulang magnilay. Tuldok. Sa kabila, hindi alam ni Daryl kung gaano siya katagal sa isang pagkawala ng malay. Alam niya lamang na may panaginip siya. Sa panaginip, hinabol siya at pinatay ng matalino ng Wanxiang, at sa wakas ay wala nang mapuntahan. Whoop! Nang magising siya, huminga ng malalim si Daryl, naramdaman niyang pumutok ang utak niya. Si Ye Hongxiang ay tinatrato siya bilang isang kaibigan, ngunit binibilang ang kanyang sarili sa likuran niya. Sa susunod na segundo, nais ni Daryl na tumayo, lamang nalaman na Natalie siya ng 5 bulaklak. Nakita kong nasa isang silid akong lihim, ang dekorasyon ng lihim na silid ay simple at matikas, isang aparador ng libro, isang malambot, at insenso sa sulok. Ang berdeng usok na puno ng samyo. Kabanata 2897. Ha! Pagtingin ko sa paligid, nahulog ang tingin ni Daryl sa sofa, at hindi niya mailipat bigla ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang maganda at sexing babae na tahimik na nakaupo sa malambot na sopa na may magagandang tampok sa mukha at magagandang hubog. Sino ito? Sa sandaling ito, natigilan si Daryl, at kasabay nito ay may pag-aalinlangan sa kanyang puso.
Ang babaeng nasa harapan niya, sa edad 20s, ay napakaharapan, hindi niya pa ito nakikita dati. Hinayaan ba niya akong mahuli ni Ye Hongxiang? Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na ang kagandahang nasa harap niya ay ang pinuno ng Cheney sect, si Sonia. Si Sonia ay 13 taong gulang lamang nang lumitaw ang sinaunang libingan ni Lubo, Daryl Darby. Nung si Daryl ay palihim na nalilito, ang pulang labi ni Sonia ay bahagyang bumukas, at nakangiting sinabi niya, hindi ko inaasahan, pagkalipas ng maraming taon, nahulog ka ulit sa aking mga kamay. Kagandahan, panipi. Si Daryl ay nag-react at ngumiti at sinabi, nagkamali ka ba? Nagkita na ba tayo? Panipi. Phew. Nakahinga ng maluwag si Sonia, tumayo ng dahan-dahan, at dahan-daang sinabi, ikaw ang sect master ng Elysium Gate, ang dating emperador ng Westrington. Ang mga maharlika ay nakakalimutan ng mga bagay, ngunit maaari kong ipaalala sa iyo na ang aking pangalan ay Sonia, ng Cheney sect, noon, sa paglabas ng sinaunang libingan ni Lubo, ikaw ay kinubkob, ngunit iniligtas kita. Panipi. Ano? Narinig ito, laking gulat ng puso ni Daryl, at tiningnan niya ng mabuti si Sonia, ikaw ba iyon? Nang bumagsak ang boses, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin at pababakay. Sonia, lihim na bamantong hininga, nagpunta ako, at hindi ko pa siya nakikita sa mga taong ito. Naging napakaganda ng dalagang iyon. Malinaw na nakita ni Daryl na si Sonia sa oras na ito na nakasuot ng isang lavender skirt ay nagpakita ng kanyang kaaya-aya at kaaya-aya sa buong katawan. Nang makita si Daryl na nakatitig sa kanya ng mahigpit, ngumiti si Sonia at dahan-dahang lumakad kay Daryl. Gudong. Sa mga kaakit-akit na kurba at mahabang-mahabang puting binti, habang papalapit siya mula sa isang maliit na distansya sa oras na ito, natigilan si Daryl. Sa sandaling iyon, at hindi mapigil ang lihim na ilipat ang mansanas ng kanyang Adam. Nabigla, gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ni Sonia ay biglang malamig, itinaas ang kanyang kamay na jade, at hinampes sa mukha si Daryl nang walang babala. Sa isang malutong na tunog, biglang naguluhan si Daryl. Maglakas loob na tumingin muli sa akin ng ganitong uri ng mga mata. Mahuhukay ko ang iyong mga libingan. Malamig na sabi ni Sonia, palpitating ang aura na pumuno sa kanyang katawan. Tumawag ka. Si Daryl ay ngumiti ng mapait, hindi tumugon, at hindi man lang nagpanik. Ang mga salita ng paghuhukay ng kanyang mga mata, hindi alam ni Daryl kung gaano karaming mga kababaihan ang nakarinig sa kanila, ngunit hanggang ngayon, ang mga mata ay hindi maganda. Sa sumunod na segundo, huminga ng malalim si Daryl at sinalubong ang tingin ni Sonia. Sonia, tutal? Wala tayong mga sama ng loob, at iniligtas mo ako upang makuha ang lihim na aklat ni Lubo. Nagkita ulit tayo makalipas ang maraming taon. Hindi ba kailangan? Panipi. Haha. Si Sonia ay ngumiti ng marahan at tumingin kay Daryl at sinabing, huwag mo akong paglaruan. Ininsulto mo ang emperador na si Changer, sinusubukan mong maging emperor ng North Mona. Ang langit ay hindi tugma. Kahit napatayin kita ngayon, papatayin ko, gawin mo para sa langit, alam mo. Panipi. Si Daryl ay napakawalang magawa, at sinabi na may isang mapangiti ng ngiti. Bilang master ng isang sekta, paano ka maniniwala sa mga alingaw-ngaw ng mga ilog at lawa? Si Zhang Ju ay ambisyoso at sadyang naka-frame sa akin, at nagpatuloy, at naniniwala ako, tiyak na hindi mo ako papatayin. Sinabi mo ang kalagayan nito, paano niya ako pakakawalan? Naririnig ito, isang ngiti ni Sonia dahan-daang pumalakpak sa araw. Talagang may kapangyarihan ang pinto, huwag kang matakot, maaari mong pag-usapan ang mga termino sa akin ng mahinahon, okay. Sa pamamagitan nito, muling naupo si Sonia na nakapatong ang kanyang kanang paa sa kanyang kaliwang paa, napakagaan, sa kasong ito, malilinaw ko. Ikaw ay wala bang dragon? Espiritu na hayop. Sa mga oras na ito, tiningnan ni Sonia si Daryl ng malapitan, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kakaibang ilaw, Kabanata 2878. Narinig ito, laking gulat ng puso ni Daryl. Sa oras na ito, mahinang ngumiti si Sonia at nagpatuloy, hanggat bibigyan mo ako ng dragon espiritu na hayop, palayain kita. Sa pagsasalita nito, nagmamayari si Daryl ng dragon espiritu na hayop. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa espiritu ng dragon, hayop. Gayunpaman, si Sonia ay maraming mga mata at tainga sa mainland, at nakakuha pa rin siya ng balita. Sa oras na ito, si Sonia ay mas matanda kaysa sa ilang taon na ang
Nakakalipas. Kung ikukumpara sa kay Daryl, mas hilig niya ang Dragon Espiritu na hayop. Dapat mong malaman na ang dragon ay ang espiritu ng lahat ng mga bagay, at ang pinakamalakas. Ang hayop sa mainland ay mayroong espiritu ng dragon. Ang hayop ay maaaring tumayo sa tuktok ng mainland. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ng lihim na silid ay biglang naging seryoso. Matapos ang ilang segundo, ngumiti si Daryl, nagpapanggap na lundo, sinabi. Sonya, nagbibiro ka, isiniwalat nila sa mainland dragon na nawala ang libo-libong taon, paano ito? Pagkahulog ng boses, malamig ang mukha ni Sonya, at dumating ang kanyang maisla na katawan, itinaas ang kanyang kamay upang muling sampilan si Daryl, at matapos ang laban, umupo siya sa malambot na sopa, ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Nararamdamang mainit lamang ni Daryl sa kanyang mukha, at biglang nagalit. Ngunit ang mga kamay at paa ay mahigpit na nakagapos, at hindi niya ito maalis. Sa pagtitiis ng galit, nagpakita si Daryl ng isang ngiti, Sonya, wala kang anumang kapani-paniwala na katibayan, sabihin lamang na mayroon akong isang dragon. Espiritu na hayop, at nais mong ibigay ko ito. Mahirap ba para sa isang malakas na tao? Panipi. Gayunpaman, ang batang dragon ay nasa bag ng espiritu ng hayop, at ang espiritu. Ang bag ng hayop ay nangangailangan ng kanyang sariling formula upang buksan ito, at hindi siya natatakot na maghanap ng Sonya. Pinag-isipan ito ni Daryl, hanggat tumanggi siyang aminin ito, walang magawa si Sonya tungkol dito. Agad na nawala ng pasensya si Sonya at nginisyan, Daryl, huwag magpanggap. Nalitong-lito sa akin. Ilang araw na ang nakalilipas, ang mga pangunahing sekta ng mainland ay naaresto at dadalhin sa mundo ng multo. Nang ang espiritong hayop lumabas, bagaman itinago ng mga sekta na iyon ang balita, hindi nila ito maitago sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon dahil hindi ka sigurado, kung gayon huwag mo akong sisihin. Panipi. Ang huling pangungusap ay bumagsak, at dahan-dahang tumayo si Sonya. Kinalabas niya ang isang bag ng mga bagay sa kanyang katawan. Damit. Nang makita ang bag ng mga bagay, nagulat ang katawan ni Daryl, at siya ay natakot at nagpapanik. Nakita ko na ito ay isang pakete ng gininto ang kaliskis ng mga tinak, na ang bawat isa ay higit sa 10 sentimetro ang haba at natatakpan ng mga barbula. Ang sukat na tinik ay isang natatanging nakatagong sandata sa mga ilog at lawa. Ginawa ito ng isang bihirang sukat ng isda. Sa sumunod na segundo, nag-react si Daryl at malamig na sinabi, Sonya, huwag kang masyadong lumayo. Sobra. Dahan-dahang lumakad si Sonya sa harap, ang maislan nitong mukha na puno ng paghamak. Daryl, mas mahaba ang hinahangaan na bayani ng mundo. Ang lahat ay napaparusahan. Binibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay, ngunit sinasabi mong sobra. Ako, hindi ba sa tingin mo nakakatawa ito? Panipi. Nahulog ang tinig, at kinurot ni Sonya ang isang sukat. Natigil, pagbaril sa kuryente, direktang tumusok sa mga puntong acupuncture sa balikat ni Daryl. Bang! Bigla, naramdaman lamang ni Daryl ang isang sakit na nakakasakit ng puso, at nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit nagngisi pa rin siya at hindi sumigaw. Sa parehong oras, ako ay takot. Ang Sonya na ito ay masyadong malupit. Sa huling pagkakataon na siya ay nahuli, pinahirapan siya hanggang kalahati ng kamatayan. Sa oras na iyon, siya ay 12 o 13 taong gulang lamang. Ngayon na siya ay lumaki na, siya ay mas kaakit-akit at pinahirapan. Puno ito ng mga trick. Sonya, wala talaga akong dragon spirit ong hayop, dapat mayroon kang pekeng balita. Napangisi si Daryl at sinabi, Haha, Kabanata 2879. Si Sonya ay malinaw naman na hindi naniwala, hindi mapigilan na tumawa, nakatingin kay Daryl na may interes. Daryl, malapit na ang kamatayan at matigas ang kanyang bibig, ako kaya kung makita kung gaano mo ito kakayanin. Panipi. Pagkasabi nito, muling kinurot ni Sonya ang mga kaliskis at idinikit ito sa iba pang mga akusa ng Daryl. Puff puff puff. Wala pang kalahating minuto, maiiwan ni Sonya ang mga kaliskis na tinek. Lahat ay sinaksak ang mga puntong acupuncture sa katawan ni Daryl. Sa simula, maaaring magnisi ang ngipin ni Daryl at tiisin ito. Sa huli, hindi niya kinaya. Nabuhay, at sumigaw ng malakas. Sa oras na ito, nais ni Daryl na sumigaw sa kanya, ngunit siya ay nasugatan. Noon at ang kanyang panloob na lakas ay hindi nakuhang muli, at ngayon siya ay pinahirapan ni Sonya na may kaliskis, at hindi niya talaga ito manampa. Kahit na kung si Sonya ay isang babae, siya ay malupit at sinaksak sa
Pinakamasakit na ako po ng Daryl. Sa oras na ito, si Daryl ay tumutulo na ng malamig na pawis, at bawat pulgada ng kanyang kalamnan ay nanginginig. Matapos saksakin ang huling tinek na tinek, inabuso ni Sonya si Daryl at sinabing, Daryl, bibigyan kita ng huling pagkakataon kung hindi mo ito magawa. Bago siya matapos magsalita, biglang nagpakita ng kilay si Sonya. Matapos, ang isang kulubot, ang kanyang mukha ay nakaramdam ng kaunting sakit at pagkatapos ay umupo siya ulit sa malambot na sopa at nagsimulang magmuni-muni at mag-ehersisyo. Kasabay nito, ang kanyang pinong katawan ay bahagyang nanginag. Ano ang nangyayari? Nang makita ang eksenang ito, lihim na nakasimangot si Daryl habang pinapanood ng mabuti si Sonya. Haha, sa sumunod na segundo, nakita ni Daryl ang pahiwatig at isang panunuyaang pinukol sa sulok ng kanyang bibig. Ang Sonya na ito ay dapat nagawa ang lahat ng hindi binali ang kanyang mga kamay at nakatanggap ng paghihiganti. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Daryl na bagaman malakas ang lakas ni Sonya, ang kanyang panloob na lakas sa dantian ay napaka hindi matatag sa oras na ito, at mayroong ilang mga palatandaan ng pagkalito. Oo, bilang pinuno ng Cheney sect, si Sonya ay sinalanta ng isang problema sa lahat ng mga taon. Nang si Sonya ay 9 na taong gulang, hindi siya ang pinuno noon. Nang siya ay lumabas upang magsanay, nakilala niya ang isang matandang lalaki na may sobrang lakas. Pagkakasalubong ng matandang lalaki at siya, tinanggap niya ito bilang isang baguhan. Nang maglaon, ang matanda ay inatake hanggang sa mamatay. Bago siya namatay, binigay ng matanda kay Sonya ang lahat ng naipon na naipon niya sa kanyang buhay. Kabilang sa mga elixir na ito, mayroong isang 10,000 taong bulaklak na bowenia, na kung saan ay isang napakabihirang elixir, bihirang sa mundo. Sa oras na iyon, si Sonya ay tumagal ng 10,000 taon ng bowenia, at ang kanyang lakas ay napabuti sa pamamagitan ng paglukso at pagtatapos. Pagkatapos nito, natalo niya ang pangunahing mga master ng Cheney pagtuturo at kinuha ang posisyon ng ulo. Gayunpaman, pagkatapos ng Sonya na kumuha ng 10,000 taon na bowenia, sapagkat siya ay napakabata pa noong panahong iyon, hindi niya kompletong isinama ang kapangyarihang nakapaloob sa 10,000 taong bowenia, at ang kuryenteng iyon ay nagkukubli sa kailaliman ng kanyang dantian. Nangyari ito minsan, bawat oras na nais mamatay ni Sonya. Sa oras na ito, ang nakatagong lakas ay nagsimulang sumabog muli sa katawan ni Sonya. Daryl, sa sandaling ito, pinigilan ni Sonya ang karamdaman ng panloob na lakas ni dantian, at sabay na sinigawan si Daryl, maaari kang tumawa kapag namatay ka. Maghintay upang makita kung paano kita pinahirapan. Si Sonya ay may mayabang na pagkatao at nakikita. Napakasakit ng labis si Daryl sa kanyang sarili, at naglakas loob siyang tumawa sa kanyang sarili sa oras na ito, at biglang hindi ito mapigilan. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti. Sonya, wala kang katwiran. Nahuli mo ako, at bawal kang tumawa. Pagkatapos, tumingin si Daryl kay Sonya pataas at pababa, at nagpatuloy. Kung nahulaan ko tama, dapat na kumain ka ng bowenia ng 10,000 taon, at hindi ganap na naisama sa oras na iyon, naiwan ang mga problema, tama ba? Panipi, si Daryl ay nagtataglay ng pangako na PhilArt, at nag-aral siya ng agham medical kasama si Divine Farmer dati, at nakikita niya ito ng sabay-sabay. Ano? Narinig ito, laking gulat ng katawan ni Sonya, at nagtakang tumingin kay Daryl. Ikaw? Paano mo malalaman? Ngumiti si Daryl at sinabing, ang 10,000 taong bowenia ay naglalaman ng lakas ng matinding araw. Kaunti ang kawalang ingat ay maaaring maging sanhi ng mga tao na mahulog sa isang problema. Ganito ka ngayon. Siyempre nakikita ko ito. Bukod dito, mayroon akong isang uri ng tableta na tinatawag na Chingshan pill, na maaaring gamutin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Hanggat hinayaan mo, pumunta ako, ibibigay ko sa iyo, paano? Panipi, Kabanata 2,900. Ha! Sa sandaling ito, ang magandang mukha ni Sonya ay natigilan, at tiningnan niya si Daryl pataas baba. Mayroon ka bang pill of purity? Sa mga taong ito, upang maalis ang mga nakatagong panganib, si Sonya ay lumibot sa mga ilog at lawa upang maghanap ng elixir, at sa wakas ay walang nahanap. 2 taon na ang nakalilipas, nakuha ni Sonya ang isang sinaunang libro na nagtala ng isang uri ng elixir na tinawag na Chingshan pill. Gayunpaman, ang tableta na pinino ng elixir na ito ay matagal nang nawala.
Sa oras na ito, nang marinig si Daryl na binanggit ang Ching-Shen Pill, laking gulat ni Sonya. Gayunpaman, si Sonya ay matalino, hulaan na si Daryl ay sadyang niloloko ang kanyang sarili na may hanggaring gugustuhin na makalabas. Oo naman. Nakikita ang pagbabago ng ekspresyon ni Sonya, hindi mahalaga ang ekspresyon ni Daryl, mayroon akong isa sa aking katawan. Kung hindi ka naniniwala, kalimutan. Ito, palaging binibigyang pansin ni Daryl si Sonya. Tumawag ka. Sa sandaling ito, si Sonya ay daing, lumakad ng dahan-dahan, at hinubad ang Daryl. Si Sonya ay hindi natakot kay Daryl na naglalaro. Alam mo, siya ay sinaksak ng kaliskis sa higit sa 100 mga punto ng acupuncture sa kanyang katawan. At ngayon ay halos kalahati na ng kanyang buhay ang natitira. Nasaan ang Ching-Shen Pill? Matapos sobrahan ng lubid, inunat ni Sonya ang kanyang kamay na nag-jade at malamig na sinabi kay Sonya, ilabas mo ito. Phew! Ang hangin na Daryl ay huminga ng malalim, ngumiti, hindi mo ibinabaang. Mga kaliskis, paano mo ako makukuha? Ito nga, sobrang lupit ng babaeng ito. Kahit na tinusok niya ang kanyang mga punto sa acupuncture ng mga tinak sa sukat at ngayon ang mga meridian ay nasugatan. Natatakot ako na aabutin ng maraming araw ang paglilinang upang makabawi. Nakasimangot si Sonya at pagkatapos ay hinubad ang lahat ng kaliskis ng katawan ni Daryl. Sa sandaling ito, inilipat ni Daryl ang kanyang mga kalamnan at buto, at pagkatapos ay kumuha ng isang Ching-Shen Pill mula sa espiritu ng hayop na sa kanyang katawan at nakita na ang Ching-Shen Pill ay asul na asul, tahimik na nakahiga sa mga kamay ni Daryl, naglalabas ng isang maliwanag na ilaw, aliwan at samyo. Siya, may malinaw talaga siyang pill ng Diyos. Nang makita ang Ching-Shen Pill, nanginginig ang katawan ni Sonya, nagulat at natuwa, at pagkatapos ay hinimok, mabilis, ibigay mo sa akin. Habang nagsasalita, Sonya ay tumingin sa titig ni Daryl ng kaunti. Nakagulat na malaman na ang uri ng malinaw na pill na ito ng Diyos ay nawala ng mahabang panahon. Sa nagdaang ilang taon, ipinadala ni Sonya ang kanyang mga alagad upang maghanap sa buong Siyam na lalawigan, ngunit wala siyang nahanap na sinumang makapagpino ng malinaw na Diyos na tableta. Sa totoo lang mayroong. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Sonya na ang mga nakamit ni Daryl sa alchemy ay umabot sa isang napakalalim na antas, at walang sinuman ang makakaiwan at makalabas ng Gyusho continent. Okay. Nakatingin sa pagpipilit ng mga mata ni Sonya, nagpanggap si Daryl na ibigay ito sa kanya, ngunit sa sandaling ito, lihim na hinihimok ang kanyang panloob na lakas. Nakita niya ang isang puting apoy na tumatalon, direktang tinatakpan ang Ching-Shen Pill. Pumikit. Ito ay naging isang piraso ng fly ash. Bagaman si Daryl ay mahina na sa oras na ito, hindi problema na ipatawag nang malamig ang puting lotus at sunugin ang Ching-Shen Pill. Sa susunod na segundo, si Daryl ay gumawa ng napaka-inosenteng hitsura. Oh! Ngayon mo lang ako tinusok ng kaliskis at ginulo ang panloob na lakas ng aking dantian. Bakit mo sinasadyang tinawagan ng Bailian Lengwo? Sabi nito, tumingin si Daryl na nakangiti si Sonya, nagpapakita ng kaunting pangungot siya. Ang babaeng ito, pinahirapan ang sarili sa kalahati hanggang ngayon, kung paano niya madaling ibigay sa kanya ang Ching-Shen Pill. Ikaw. Sa sandaling ito, ang katawan ni Sonya ay nagulat, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatingin kay Daryl, at ang buong tao ay natigilan. Pagkatapos, isang malamig na ilaw ang sumilaw sa kanyang mga mata, at isang malakas na hangarin sa pagpatay ang lumabas sa buong katawan niya. Daryl, naghahanap ka ng kamatayan. Si Sonya sa oras na ito ay labis na galit. Hindi makapaghintay na patayin kaagad si Daryl. Ang nasabing isang pambihirang Ching-Shen Pill ay nasira niya. Ano ang mas nakakainis ay malinaw na siya ay sadya, ngunit gumawa pa rin siya ng isang napaka-inosenteng hitsura. Sa sumunod na segundo, si Sonya ay hindi nagatubiling. Sa galit na hinihimok ng panloob na puwersa, direkta niyang itinaas ang kanyang kamay sa Jade at hinampi si Daryl. Nang makita ang palad ni Sonya, si Daryl ay hindi man lang nagpanik. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, Sonya, kung mamatay ako, hindi ka makakakuha ng isang malinaw na pill ng Diyos. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.